Hi guys, this is Cynthia, nga palangga Sabana. Ngayon guys, medyo emotional tayo ngayon kasi yung anak ko nasa hospital pa siya guys at hindi pa siya makalabas kasi ano, yung pag-process ng papel, iba yung pangalan ko sa PhilHealth ko, iba din doon sa DSWD, iwan ko. Basta, late ko na din nalaman na nasa hospital siya ngayon lang din today, nung ibis pa pala na admit. So ngayon guys, patuloy pa rin tayo sa buhay kahit na may trials. So ngayon, magbe-bake tayo ng banana cake. Tadaan! Let's go! Tingnan muna tayo dito sa ating ano guys, kudigo. Asa naman tawon? Una guys is 90 grams of sugar. 90 grams of sugar. Grams of sugar guys. Ginoo. Tapos egg, large egg. And then magkano ang oil? Ang oil, sorry guys kasi tumitingin ako sa ano ko. Ang oil is 125 grams. Tapos, i-mix natin dito. One teaspoon of vanilla extra. Nagkudigs-kudigs pa man ako guys kasi syempre palagi naman kami ni ma'am dalawa yung mag-bake nito kaso lang wala siya, busy siya. Tapos ano pa? One teaspoon of baking powder. Baking powder. Aguro.
Tapos, 1/4 of baking soda. Tapos, 180 grams of cake flour. Sana kasya pa to. Yan. Tapos ngayon guys, ang gagawin muna natin is i-combine yung dry ingredients, which is baking soda at saka baking powder. Iba kasi yung baking soda guys at saka iba yung baking powder. Diyan yung amo. Magkwento pala tayo no about sa nanay ko ba. Yung nanay ko kasi guys, kung alam nyo lang, hindi siya katulad ng ibang nanay na pag abroad yung anak, hingi dito, hingi doon, bili dito, bili doon, na iniisip na abroad yung anak ko, maghingi ako kasi gusto ko ng ganito, ganito, ganyan, luho-luho ba? Yung nanay ko guys, hindi siya ganyan. Sa isang buwan, pag nagpadala na ako niyan, tama na yan sa isang buwan kung nakapadala ako, yun lang. Yung padala ko lang talaga. Hindi na yan huhingi pa kasi ang iniisip niya guys, yung trabaho ko daw kapagod mag-abroad. Iniisip din niya na isang buwan, isang beses lang din naman ako nagsasahod. So hindi yan na siya naghingi. At kahit pa guys nagpapadala ako, naghintay lang din talaga yan siya kung kailan ako magpapadala at kailan yung sahod ko. Hindi rin yan siya guys nagpaparemind na, uy, ganito lang, kailangan mo na magpadala kasi yung mga anak mo ganyan-ganyan. Hindi ganyan yung nanay ko. Naghihintay yan kung wala, halimbawa, hindi pa ako nagpapadala sa oras ng padala. Nag-ano yan siya, nag-discard yan siya kung saan siya makakuha ng financial. Kasi naghihilot din yung nanay ko at saka may sahod din yan sa, may honorarium sa barangay at saka dun sa munisipyo kung hindi ako nagkamali. Ngayon guys, nagdi-discard yan siya kung saan siya kukuha ng panggastos sa mga anak ko, mga baon ng anak ko, maghingi yung mga anak ko, ganyan. Kahit bakasyon guys, humingi yan din sila pang kain-kain, pang bili-bili sa labas. Yun, ganyan yung nanay ko. Ito ang kwento guys na late ko na din nalaman na yung anak ko nasa hospital pala. Kasi nung Merkulis daw, nag-message siya sa asawa ko na, Jo, isali mo sa prayer si Saysay kasi ang taas ng lagnat. Ngayon, Merkulis yun. So, pagka-Huwebes, tinanong niya yung anak ko kung kaya pa ba o hindi na. Sabi ng anak ko, manhid na daw yung mga tukod niya. So, ang ginawa ng nanay ko, bilis-bilis siya nagbalot-balot at dinala sa hospital yung anak ko. Nung Huwebes pa. Nung nalaman ko na, Linggo na. Kasi nakalimutan niya siguro na hindi ko alam, hindi niya pinaalam sa akin. Kasi ang sabi niya sa asawa ko, huwag mong sabihin kay Cynthia na nilagnat yung bata kasi ayaw ko siyang ma-stress. Ganyan yung nanay ko. Kahit may mga bad news niyan, hindi yan nagsasabi sa akin kasi nga ayaw niyang ma-stress ako. Tapos nung linggo, may group chat man kami sa barangay, may requirements na ipapasa sa barangay, na slideshow yung nanay ko. Ang sabi niya, hindi pa daw siya makapasa kasi nga daw nasa hospital sila na admit yung anak ko. That time ko pa naman nalaman guys, na na-admit pala yung anak ko. So bigla ako nag-message sa kanya, bakit na hospital, anong nangyayari, ganyan. Hindi siya nag-reply. Tinawagan ko yung nanay ko. Hindi din niya nasagot. So pero nag-call back siya sa akin. Doon nagkwento siya na yun nga daw nagsuka, nagtay yung anak ko, tapos hanggang hindi nakayanan na. Nagpasa daw siya guys ng picture ng anak ko na nasa hospital na, pero doon sa old account ko. Nagpasa din siya kay Jojo that time, pero na-receive na ni Jojo kahapon, Sabado. Siguro that time, ang pagkaintindi ko, nag-send si mama ng picture ng anak ko sa amin dalawa ni Jojo.
that time, Merkulis, Huwebes, wala siyang load. Na-receive na ni Jojo, ng asawa ko, Sabado na. That time, siguro nagkaroon na siya ng data, nagkaroon na siya ng load, kaya nag-pop up yun kay Jojo is Wednesday, pero na-receive ni Jojo is, ano na, nakalagay doon, Wednesday, pero na-receive ni Jojo is Sabado na. Kaya yun, sabi ko, ikaw alam mo pa naman na hospital para yung bata, hindi mo sinabi sa akin. Sabi niya, ang sinabi ni mama, pray ko lang kasi may lagnat, pero wag sabihin daw sa'yo kasi ayaw niyang ma-stress ka. Pero na-receive daw ni Jojo picture, nung Sabado na. Yun guys, kasi pagkatapos, nung nalaman ko, sabi ko, mama, pag emergency kasi dapat ipaalam niyo sa akin para maitulong ako. Sabi ni mama, okay lang din naman. Yun, asawa ko, nagtatawag na, wag mo, saglit lang palangga. Tapos ngayon, yun, sabi ko, tapos yung, meron akong kaibigan guys, dito sa Singapore, shout out, pero ayaw niya magpapapangalan, kasi, yung tulong daw niya, galing sa puso, okay lang daw na ayaw niya i-mention siya, ganun. Thank you sa iyo ate, nagbigay siya ng 500 para sa anak ko, bili daw ng prutas makain-kain nyo. Yun, ang nabili doon is, grapes at saka apple. Tapos may sobra, binili din daw ng resita. So, thank you ate. God bless you always. More blessing to come. Tapos yun guys, nakauwi yung anak ko kahapon, Sabado kasi na-process din yung papers, na anuhan daw talaga, paningkamutan daw ng doktor guys, at saka si mama, gumawa daw sila ng power of attorney na patunay na totoong apo talaga si mama, at saka yung birth certificate ko na patunay din na nanay ko yung lola ng apo ko yun. At saka yun guys, nakalabas sila sa awa ng Diyos kahapon, Sabado. Tsaka syempre guys, nagpadala din naman yung asawa ko, shout out sa asawa ko, thank you so much palangga. Nagpadala din yung asawa ko guys para sa school supplies ng anak ko. Ang nangyari is naghati na lang yung anak ko, at saka yung panganay ko binigyan ni mama ng 1,000, tapos ang daris naman yun ang nagamit ni mama dun sa hospital. Kaya wala nang magastos na sa school supplies sa bunso ko. Ang ginawa ko, nag-cash advance ako sa amo ko at pinadala ko dun sa nanay ko. Yung 12,000 nila, ginawa kong 15K para din. Yung 12,000 kasi para yun sa kanyang sa allowance sila makain-kain. Yung 3 meal, si mama nang bahala kung anong gawin niya, school supply at saka uniform ng panganay ko. Kaya guys, tayong mga nanay talaga nakaka-relate na kung anong mas mauna natin yung gastusin sa mga anak kaysa sa pansarili nating mga luho. So nakaka-relate talaga yung mga nanay dito. So ayun guys, thank you Lord, thank you sa buong araw, sa mga lakas na bigay mo sa amin, sa paghil mo sa anak ko. Salamat Lord Jesus. At saka ito na, tapos na, nakabake na ako. This is Cynthia nga palang Asabana.